wag mong ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Wag mong ipagpapalit ang joy mo, wag mong ipagpapalit ang peace mo, wag mong ipagpapalit ang love mo. Akala natin, kama ang makakapagbigay ng pahinga. No, bed doesn't guarantee rest. Food doesn't guarantee appetite. Come on, I'm talking to somebody. Vacation doesn't guarantee rest. Hindi lahat na nagbabakasyon nakakapagpahinga. Sino sa inyo nararanasan nyo, nagbakasyon kayo, pagbalik nyo, mas pagod kayo? That's the Esau syndrome. Pinagpapalit natin yung eternal sa temporal. Watch out for that. Kasi yung mga bagay na ino-offer ni Satan ay pansamantala lamang. We are trading the eternal for the temporary. What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? And I love this part. Sa last part, gusto ko to eh. Is anything worth more than your soul? Anong benefit na makuha mo ang lahat ng bagay pero you lose your soul? May pera ka, may sasakyan, sikat ka, successful, meron kang protection, meron kang security, but you lost your identity while getting it. What good is it? By the way, this is not my word. This is the word of our Lord Jesus Christ Himself. He said, it's not worth it na ipagpalit ang eternal sa temporary. Huwag niyo ipagpalit ang inheritance at blessing sa lugaw at sopas. It's not worth it. Okay, you are free to decide what you want to do, but you are not free from the consequences of that choice. Esau syndrome yan. Ang reality ng buhay, we make a decision and we have to live with the decisions that we make. Yan talaga totoo eh. Ano, mahal na mahal tayo ng Panginoon, ipinapaalala po niya sa bawat isa sa atin, it's not worth it. Parang may puwang sa puso mo na kahit anong isaksak mo, hindi kasya. Alam niyo yung laruan pambata na may star, may square, yung star hawak mo hindi magkakasya sa square, pag square ang hawak mo hindi magkakasya sa circle, kahit gaano ka-cute yung hawak mo, hindi porke nasa kamay mo fit. Amen. Hindi porke cute, fit. It looks cute, but the question is it fit? Cute siya, pastor eh. Pinapakilig niya ako eh. Ang tanong, siya ba ang gusto ng Diyos na iyong pakasalan? Or maybe ang sinasabi ng iba, pastor, happy naman po ako sa trabaho ko. Happy po ako sa boyfriend ko, pastor. Happy ka naman, pero ang tanong, will ba ni Lord yan? Pastor, huwag ka naman ganyan. Pag happy usapan, happy lang. Walang will ni Lord. Basta ako, masaya ako eh. Because I have to remind you, my friends, ang pagtawag ng Panginoon sa buhay mo matindi. Ang pagtawag ng Panginoon sa buhay mo malayo. Katulad ni David, David had a great call in his life. Grabe ang pagtawag, grabe ang plano, grabe ang layunin, grabe ang destiny na nilaan ng Panginoon para kay David. Si David, mga kapatid, may destiny. And I hope busy kayo ngayon sa pagtupad ng destiny at purpose ng Diyos at hindi sa Netflix. Hallelujah. Kasi may pagtawag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And we know the story. Pagkatapos siyang inanoint, hindi siya dumiretso sa palace. Tinalo niya si Goliath. David became hero overnight. Naging bayani siya. Nag-serve siya sa palasyo. He became popular. Kung si David may Instagram, he probably has 5 million at least followers on Instagram. Ang promotion mabilis, ang kasikatan mabilis. It seems like everything in David's life is good. Yung calling parang natutupad. There is a call. And then, the fall. Even though you have a great call, all of us are prone for a great fall. David was not supposed to be there. Kaya nangyari. But he decided to stay. Alam niyo, pag binabasa ko yung story na to ng kay Bathsheba at kay David, ang lagi kong iniisip, this is a temptation issue. But I was corrected. Just a few days ago, I realized what happened in 2 Samuel 11 is not a temptation issue. It is a location issue. You are at the wrong place at the wrong time.
Alam niyo mga kapatid, posible kaya tayo natutukso kasi nasa lugar tayo na hindi naman dapat natin puntahan at hindi naman dapat pinupuntahan natin. Some of us are being tempted because we are in a place that God did not ordain us to be. Parang sa buhay natin, most of the time kaya tayo natitempt, kaya tayo bumabagsak, kaya kahit may call, may fall, is because we are in the place of defeat instead of a place of victory. Nasa maling location. Kapag tayo bumabagsak mga kapatid, nakakalimutan natin that we are bought with a price. Kapag tayo bumabagsak, kapag tayo nadadapa, nakakalimutan natin that greater is He that is in us than he that is in the world. Nakakalimutan natin sa ating pagbagsak that we are called, that we are chosen, you are redeemed, and the victory we have is in Christ. Gusto ng Diyos magpatuloy ka sa paglakad. Gusto ng Diyos na magpatuloy ka sa paglilingkod. God wants you to recover from a fall, and God is so faithful with that promise.